For our passage this morning, buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Korinto, chapter 15, verse 58. So isang verse lang po tayo. So 1 Corinthians, chapter 15, verse 58. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo maging sa pangangaral ng inyong banal na salita. Humihiling kami ng inyong pagpapala, ng pagkilos ng inyong banal na Espiritu, na kami ay iilumin, turuan, at nawa ang inyong salita ay magdulot ng edification at kalakasan sa amin to continue our faith, yung calling niyo po sa amin until the coming of the Lord and Savior Jesus Christ. May you be glorified sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, this is a very, very familiar verse, no? Na alam natin. Alam natin dito sa Corinthians ay maraming mga kinakaharap si Pablo na nag-i-exist na problema. At isa sa mga problema dito sa Corinthians, itong 1 Corinthians 15. And this is the last problem, I think, na dinil niya dito sa mga taga-Corinto. At dito sa 1 Corinthians 15, ang dinidil niya dito ay yung mga skeptics na kine-question yung resurrection of the dead o yung muling pagkabuhay. At dito ay nire-refute ni Paul itong mga nagtuturo ng mali na ito na walang resurrection of the dead. So dito sa verses 1 to 11 ng chapter 15, kung mababasa nyo dyan, si Pablo dito ay nagpapaalala patungkol sa pinaniwalaan nilang gospel o pinaniwalaan nilang ebanghelyo na kanyang itinuro sa kanila, that Christ died for their sins and after 3 days, He resurrected from the dead. Ang sabi nga dito sa verses 3 to 4, for I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, and that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures. So, pagkatapos niyang ipaalala sa kanila na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay, tinanong niya naman sila kung bakit hindi sila naniniwala na ang lahat ng sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay mabubuhay din, ay magre-resurrect din. Dahil ang sabi nga dito sa verse 12, ang sabi, now if Christ is being proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? Ito ay nagpapakita na ang ilan sa kanila ay itinatanggi yung muling pagkabuhay. Some of them are denying yung muling pagkabuhay balang araw ng mga patay. At dito sa mga sumunod na talata ay makikita natin yung kung paano ito pinabulaanan ni Pablo sa pamagitan ng pagbibigay ng 7 logical conclusions, sabi nga ng mga commentary. So unang-unang pag-refute niya dito, ang sabi niya dito sa verse 13 and 16, pareho lang naman yung sinabi dyan, ang sabi, but if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Kung walang muling pagkabuhay, ang sabi niya, nangangahulugan na si Kristo mismo ay hindi muling nabuhay sa mga patay. So sinasabi niya dito na hindi mo pwedeng hiwalay yung resurrection of the dead doon sa resurrection ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang dalawang ito ay mahigpit na pinag-uugnay ng Diyos sa kanyang plano ng pagtubos. Pangalawa dito, sa verse 14, ang sabi, and if Christ has not been raised,
then our preaching is in vain. Kung ang resurrection ay huwad, kung ito'y peke, kung ito'y hindi talaga mangyayari, ang sabi ni Pablo, yung may mga mensahe nila, o yung mensahe ng Ebanghelyo na kanilang ipinapangaral, ito ay walang kabuluhan. Ito ay peke. So, ang ibig sabihin ng salitang vain dito ay empty or hollow. Walang laman. So, kung walang resurrection, the good news of Christ is no news at all. Hindi talaga ito good news. So, kung walang resurrection, ang mismong ebanghelyo, ang mismong mensahe ng ebanghelyo ay walang katotohanan. Yan ang sinasabi dito. And then, sumunod, dun pa rin sa verse 14, ang sabi, if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith also is in vain. Ay yung pananampalataya mo din ay walang kabuluhan kung walang resurrection. Kung hindi nag-resurrect si Christ, mananatili sila at maging tayo ngayon na patay at nasa lumang buhay pa rin at hindi pa rin nababago ng ating pananampalataya. Ang mga taga-Korinto ay nanampalataya sa isang kasinungalingan, kaya't ang kanilang pananampalataya magiging walang kabuluhan. Sabi pa dito sa verse 15, pang-apat, no? We are even found to be misrepresenting God because we testified about God that He raised Christ whom He did not raise if it is true that the dead are not raised. So kung walang resurrection, ang lahat ng nagpapahayag, maging si Paul, maging ibang mga apostol, maging yung mga disipulo, mga reformers, mga Puritans, maging tayo ngayon, pinasisinungalingan natin ang Diyos. Misrepresent natin yung Diyos kung wala naman talagang resurrection. Kung hindi nga totoo, sila ay nagsisinungaling patungkol sa Diyos dahil nagpapatotoo sila sa hindi naman talaga ginagawa ng Diyos. O talagang hindi naman talaga ginawa ng Diyos. Yung mga nagsasabi ito na naka-witness ng resurrection ng Panginoong Jesus ay magiging sinungaling. Maging yung mga tumayo upang depensahan ng Ebanghelyo. They are all liars. Lahat ng mga martir na namatay para sa kanilang pananampalataya, namatay na naniniwala na may resurrection of the dead, ay umasa lamang para sa kasinungalingan. So, ganun po kahalaga, no? Yung muling pagkabuhay. Panglima dito, kung huwad yung resurrection, tayo ay patay pa rin sa ating sariling kasalanan. Ang sabi sa verse 17, and if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. Kung si Kristo ay nananatiling patay, tayo ay mananatiling patay sa ating mga kasalanan. Lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay mananatiling alipin pa rin ng kasalanan. Walang kapatawaran sapagkat sila ay sumampalataya sa isang tagapagligtas na hindi naman talaga tunay na tagapagligtas. Kung hindi nabuhay na muli ang Panginoong Hesukristo. Kung huwad din ng resurrection, ang mga nauna sa atin na namatay, sila ay napahamak. Sila ay, they are condemned to hell if there is no resurrection. Ang sabi sa verse 18, then those who have fallen asleep in Christ have perished. Kung walang muling pagkabuhay. Lahat ng namatay na sumampalataya sa Ebanghelyo ay nahiwalay sa Diyos magpakailanman. Kung walang muling pagkabuhay. At panghuli dito, kung huwad o peke, kung wala talagang resurrection, tayo ay kahabag-habag. Tayo ay nakakaawa. Dahil sabi sa verse 19, sabi ni Paul, if in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. Tayo ang pinaka nakakaawa, kahabag-habag na tao. Sapagkat
Ang mga mananampalataya ay tumalikod sa mga bagay ng sanlibutan, nagtiis ng pag-uusig, alang-alang sa Ebanghelyo at nilagak ang lahat ng kanilang pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Kung wala ang muling pagkabuhay, mapapasawalang kabuluhan ang lahat ng mga bagay na iyon. Mapapatanong din tayo, katulad ng tanong ni Pedro, to whom shall we go? Walang ibang pag-asa kung hindi sa Panginoong Hesukristo lamang. So yan ang dinidepensahan ni Apostol Pablo dito, ang muling pagkabuhay ng mga mananampalataya. Dahil kung walang resurrection, walang ebanghelyo, walang pag-asa, walang kabuluhan ang buhay. Magiging totoo yung sinabi dito na kung walang resurrection, let us eat and drink and be merry. Mag-enjoy na lang tayo sa buhay na ito. Dahil wala namang muling pagkabuhay. But the good news is, si Kristo ay muling nabuhay. At tayo ay bubuhayin din muli. Kaya ang konklusyon ni Pablo dito sa verse 58, therefore, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Ang ating pananampalataya, maging ang ating mga gawa, ay hindi mapapasawalang kabuluhan dahil may resurrection. And that is my message for this morning. That Christ is victorious over death. Therefore, stand firm in the faith because our labor in the Lord is not in vain. Si Kristo ay nagtagumpay sa kamatayan, sa makatuwid. Tayo ay tumayong matatag sa ating pananampalataya sapagkat hindi mapapasawalang kabuluhan ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. So dalawang bagay lamang po ang nais kong sabihin. Una, stand firm in the faith. Tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya. Sabi dito, ulitin ko ulit, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable. Yan po yung first part ng 1 Corinthians 15 verse 58. Well, para maunawaan natin yung nang sabihin ni Pablo dito na therefore, kailangan nating balikan yung mga sinabi niya ng mga naunang verses. Kasi yun ang kanyang kinukonklud dito. So, magsimula tayo dito sa verse 51. Ang sabi niya dito sa verse 51, behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will raise, imperishable, and we shall be changed. Well, yung mystery na tinutukoy ni Apostol Pablo dito ay sa kanyang muling pagbabalik, may mga ilang Kristiyano na natanatiling buhay at may mga ilan na namatay na. Ngunit ang parehong katawan ng Kristiyanong nabubuhay pa at nung patay na ay parehong babaguhin sa kaluwalhatian. So yung mga namatay, sila ay babangon na may glorified bodies at ang mga nabubuhay ay bibigyan din ng glorified bodies. Parehong mga katawan, magiging ganap na angkop para sa walang hanggang kaluwalhatian sa piling ng Panginoong Jesus. At yung katawan na ibibigay sa resurrection resurrection day, ito ay hindi na makakaranas ng pagkasira, pagkabagod o kamatayan. So yung katawan mo ngayon, doon pupunta yan sa perfect state ng iyong katawan. Kaya bakit pa magdadayag? Hindi na. Kailangan natin magdayag. Well, paano tayo papagbuhin? Ang sabi ng Pablo dito, in a moment. In the twinkling of an eye. Hindi yung dadaan ka pa sa proseso o meron pa tayong hihintayin na mangyayaring event bago ito mangyari. It will happen in a moment. No, parang in that lang. In the twinkling of an eye.
We are not waiting for an event to happen. We are waiting for a person who will change us. And that is the Lord Jesus Christ. Ang sabi nga, di ba, sa Titus 2 verse 13, that we waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. So, sa Resurrection Day, kung abutan man tayong buhay ng Panginoong Jesus, at kung abutan man tayong patay, ngunit buhay man o patay, ibigyan pareho ng maluwalhating katawan o glorified bodies. And then itunuloy ni Pablo dito sa verses 54 to 56. Ang sabi niya, when the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? So death is swallowed up in victory. Ito ay fulfillment ng Isaiah 25 verse 8 and Hosea 3 verse 14. Na ang sabi doon sa Isaiah 25 verse 8, He will swallow up death forever. The sovereign Lord will wipe away the tears from all faces. He will remove the disgrace of His people from all the earth. The Lord has spoken. And then sa Hosea, I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death. Where, O death, are your plagues? Where, O grave, is your destruction? So ang Diyos, the Lord of hosts, will swallow up death for all time. When the great transformation comes, sabi nga, the great victory will come. Well, ang sabi sa mga talatang ito, sa pagbabalik niya, He will swallow up death in victory. Ipinapakita dito na bagaman ang kamatayan, ang sabi sa verse 26 ay parang pagkatalo pa rin sa atin dahil ito ang huling kaaway na lilipulin. Pero ang sabi sa Hebrews 2 verse 14, that because of the Lord Jesus Christ, because of His death, He destroyed the one who has the power of death. Dahil po sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, winasak niya, sinira niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Alam niyo, ang muling pinanghahawakan, sabi nga ni Satanas, ay kamatayan. Kaya kung ang isang tao ay namatay na walang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, siya ay mapapahamak. Siya ay dadanas ng kamatayan na walang hanggan o impyerno, sabi nga sa salita ng Diyos. So yung kamatayan, parang pagkatalo pa rin sa atin ngayon dahil dadanas pa rin tayo ng kamatayan. Ngunit ang resurrection ni Kristo ay nagpakita na ang kapangyarihan ng kamatayan ay wala na. Wala nang kapangyarihan ito para sa mga sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Bagaman tayo ay mamamatay pa rin, ang sabi sa John 11 verses 25 to 26, tayo ay bubuhayin din muli. Ang sabi ng Panginoong Jesus mismo doon, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall believe. And everyone who lives and believes in me shall never die. So, mamamatay tayo, pero tayo ay bubuhayin din muli. At bibigyan ng glorified bodies. Kaya para sa atin na sumasampalataya sa Panginoong Jesus, wala nang kamatayan sa kamatayan dahil wala na ang kapangyarihan nito. Diba sabi, patungkol sa Panginoong Jesucristo sa Romans 6 verse 9, for we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Death has no longer mastery over Him. Ganun din sa atin, ng mga sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Death has no longer master over us dahil tayo ay nanampalataya kay Kristo. So, although death is still the enemy of man, ngunit ang kapangyarihan nito ay wala na sa atin. Mararanasan pa rin nating mamatay, maapektuhan ka pa rin yan in a sense, na kapag may nawala kang mahal sa buhay, malulungkot ka, masasaktan ka, pero tandaan natin,
na because of the resurrection of Christ, wala na ang kapangyarihan, ang kamatayan sa atin. Darating ang oras na kapag ang ating katawan ay nabihisan ng walang kamatayan, then yung saying ni Paul dito, that death is swallowed up forever, ay mangyayari na. And then in verse 55, mababasa natin dyan na si Pablo ay nagdagdag ng theological side dito sa resurrection. Ang sabi niya dito, the sting of death is sin and the power of sin is the law. Sinasabi dito na ang kasalanan ay may kapangyarihan dahil sa kautusan. At ang kapangyarihan nito ay magdala ng kamatayan. Death itself has no power. Kasi kamatayan yun. Pero dahil nagkaroon ng kapangyarihan ang kamatayan, dahil may kautusan. Na-guess niyo ba? Dahil sa kautusan, hindi ba ang parusa ng kasalanan ay kamatayan, death. Parang ganito po yan. Isipin mo yung isang ahas na makamandag. Yung ahas, pag tinignan mo, hindi naman nakakamatay talaga kung sa itsura nito lamang ka magbabase. Ang nakakamatay sa ahas ay yung kanyang kamandag. Kapag natuklaw ka, siyempre yung lason pumapasok sa katawan mo na nagdudulot ng kamatayan. So ganyan din ang kamatayan. Ang kamandag nito ay kasalanan. So death itself would not harm us if there were no sin. Pero dahil may kasalanan at ang nagbigay ng kapangyarihan doon sa parusa nito ay yung kautusan. So yung kamatayan ay may kapangyarihan. Pero ang magandang balita, tinanggap ni Kristo ang kamandag para sa atin. No, tinupad niya ang kautusan at dinala ang parusa ng ating kasalanan sa cross ng Kalbaryo. On the cross, Jesus was stung by sin and death. Ang laso na dapat para sa atin, siya ang uminom. Kaya nasabi dito ni Paul sa verse 57, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Tayo man ay maabutan ng kamatayan sa muling pagbabalik ni Kristo, tayo ay bubuhayin ding muli. Dahil napagtagumpayan na natin ang kamatayan dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. At kung tayo ay buhay pa, dumating man yung puntong yon, tayo ay babaguhin din in a moment. Sabi dito, in the twinkling of an eye. Therefore, sabi ni Paul, since na-achieve na ni Kristo ang katagumpayan sa kamatayan, at ang resulta, ang kamatayan ay hindi na natin huling hantungan. Be steadfast and immovable. Ikaw ay maging matatag at hindi nakikilos. Ang ibig sabihin ng salitang steadfast dito ay firm, stable, unshakable, unwavering. Sabihin, matatag. Hindi natitinag. Hindi ka nagagambala. Hindi ka nababahala. Because you are firm in your belief. Dahil kung firm ang pagkakilala natin sa Diyos, you will not allow circumstances to disturb your walk with the Lord. Kaya mahalaga na inaaral natin ang Diyos, di po ba? Mahalaga na alam natin yung mga attributes niya. Though hindi natin siya makikilala absolutely, pero yung kanyang mga ipinahayag sa kanyang salita, ito ay sapat na in order for us to be steadfast. Upang tayo ay manatiling matatag sa ating pananampalataya. Kaya be steadfast. Ano man yung mga circumstances na dumating sa ating buhay, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dahil alam natin na si Kristo ay babalik muli at tayo ay babaguhin. Pag nakikinig ka ng news o nanonood ka ng mga balita, lalo na sa nangyayari sa panahon natin ngayon, bukod dun sa mga earthquake,
bukod dun sa mga krimen, may mas malaki pang, di ba, krimen na nangyayari. Ang laki ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa. And sometimes, parang nakakawala ng pag-asa. Di ba? Parang hindi mo maalis sa isipan mo na anong mangyayari sa Pilipinas? Anong mangyayari sa buhay natin dito? Anong mangyayari sa ating mga anak? Di ba sinisilang may utang na, di ba? But yung encouragement ni Paul dito, sa kabila ng lahat ng yan, because Christ is resurrected from the dead, be steadfast. Maging matatag ka sa kabila ng mga problema. Then sabi ni Paul dito, be immovable. Huwag kang makikilos. Literally, yung ibig sabihin nito, move away from one place to another. Well, to understand this, ang sabi ng isang author, pwede nating tignan yung sinabi sa Colossians 1 verse 23. Ang sabi nito, if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting. So ito yung word na immovable. You are not moved away. Saan? Ang sabi dito, from the hope of the gospel that you heard. Sa pag-asa ng ebanghelyo na inyong narinig. So kapag may mga circumstances sa buhay natin na sobrang hirap, at ikaw ay natutukso na ilayo ang pag-asa mo dun sa gospel of hope na sinasabi dito, at ilipat sa ibang bagay, be steadfast and immovable. Huwag kang lalayo sa ebanghelyo. Sa kabila ng mga hirap na nararanasan natin, sa kabila ng mga tentasyon, mga kasalanan na kinakaharap natin at nilalabanan natin, umapit tayo ng matibay sa ating Panginoong Jesus na ating pag-asa. Niya mo si Samuel Rutherford ay isa sa mga Puritan at pastor sa Scotland noong 1600s. Noong mga panahon na ibig sabihin ng pagsunod sa Panginoon, ng pagiging tapat sa Panginoon ay pag-uusig. Si Rutherford was known for his deep piety. Sabi, heartfelt preaching and pastoral care. Sabi nga, sa kanya lagi siyang nananalangin, lagi siyang nangangaral, lagi siyang bibisita sa mga may sakit, always catechizing, always writing and studying. Pero we know, karamihan sa atin ay alam yung history ng Puritans, di ba? Na gusto ng hari na kontrolin ang simbahan at ang mga pastor. Pero ayon ni Rutherford, sumunod doon. Dahil naniniwala siyang si Kristo at ang ilang mga Puritans lamang ang tunay na ulo ng iglesia. Dahil dito, siya ay pinatapon sa malayong lugar at pinagbawalang mangaral. Well, para sa kanya, masakit iyon dahil mahal niya ang kanyang mga miyembro. Pero kahit malayo, itong si Rutherford sa kanyang simbahan, sa kanyang bansa, hindi siya sumuko. Sa halip, anong ginawa niya? Sinulatan niya yung kanyang mga kapwa Kristiyano para palakasin ang kanilang pananampalataya. Alam ko, familiar tayo sa letters of Samuel Rutherford. Ito yung naisulat niya, mga sinulat niya sa panahon na ito. Isa sa kanyang mga sulat ay sinabi niya, they lose nothing who gain Christ. They lose nothing who gain Christ. Pagkalipas ng ilang taon, tinawag si Rutherford upang humarap sa hukuman dahil sa kanyang mga sinulat tungkol sa pananampalataya. Pero nung panahon na yun, matanda na siya at may sakit. Sa halip, ang sinabi niya sa kanila, tell them, sabi niya, I have got a summons already before a superior judge and judicatory. And I behoove to answer my first summons, and ere your day arrive, I will be there, few kings and great folks.
So, ang sinasabi niya dito, meron akong mas mataas na hukuman na kaharapin. And that is the judgment seat of Christ. Si Rutherford ay tumayong matatag at hindi nakikilos sa kabila ng pag-usig because of his sure in living hope. Because Christ is resurrected from the dead, siya ay tumayong matatag at hindi nakikilos anuman ang kanyang pagdaan ng pagsubok. Ngunit, si Rutherford ay nanatiling matatag at hindi nakikilos, hindi dahil sa kanyang tapang, hindi dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa pakikiisa niya sa Panginoong Hesukristo. And the good news is, na parang minsan, hindi mo kaya, parang minsan ang hirap harapin ng mga pagsubok, ng mga problema na pinagdadaanan natin. But the good news is, if you are in Christ, you are in communion with Christ. At si Kristo yung magbibigay sa iyo ng lakas, literal na strength, to go through yung mga pinagdadaanan natin. Kaya totoo yung sinabi ng Hebrews, hindi ba? Look unto Jesus. He is the author and perfecter of our. Siya yung nagsimula at siya yung tatapos ng ating pananampalataya. Look unto Him. But very familiar verse, naalala ko lang, Philippians 4 verse 13. Nakalimutan ko lang yung sinabi dun. Naalala ko. Ano yung paalala nyo nga po? Ay, 4:13. Sige na, buksan na nga lang natin. Sabi doon, I can do all things through Him. Sino yung Him? Si Christ, who strengthens me. Ibig sabihin yan, si Christ, yung literal na nag-i-infuse ng strength sa atin in order for us to go through, to be steadfast, and to be immovable. Ang magandang balita dito, ang kalakasan ni Kristo ay laging handa para sa kanyang mga pinili, para sa kanyang kasama. It is always available for us. Sabi nga ni Rutherford, if your Lord calls you to suffering, do not be dismayed, for He will provide strength in the furnace He will keep you. Ulit illustration po sa laki at lawak ng utang ng korupsyon. Parang walang pag-asa. But because of the resurrection of Christ, we have a sure and living hope, not only for this life, but for the life to come. So be steadfast. Don't lose hope. Huwag mong ibaling ang ibang ang paningin mo sa ibang bagay, pagkos itutuon mo ang iyong mata, ang iyong puso, ang isip sa Panginoong Hesukristo. So, because Christ raised again from the dead, we have assured and living hope. Pangalawa, dito, stand firm una. Pangalawa, serve faithfully in the Lord's word. Ikaw ay maglingkod ng may katapatan sa gawain ng Panginoon. Sabi dito, always abounding in the word of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Yung salitang therefore kanina, ang nakita natin, ito ay sinusuportahan ng mga naunang verses. Di ba yung therefore? Yung salitang knowing naman dito ay sinusuportahan ng sumunod na sentence na sinabi dito. Knowing. Sabi dito, that your labor in the Lord is not in vain. So, imbis na tayo ay sumuko sa mga hamon sa buhay, we should always abound in the work of the Lord. Let us continue to serve
Him. Yan ang sabihin dito. And not just serve Him, but to abound. Ibig sabihin, do lots of it. Maglingkod ka pa ng maglingkod. Overflow, ang sabi nga, in the work of the Lord. Wala namang ibig sabihin ng work of the Lord dito. Hindi lang ibig sabihin yan, ikaw ay maging isang pastor, o maging isang missionary, o mag-handle ng office, maging deacon, sa iglesia. Pero tingnan natin yan sa Colossians 3 verse 17. Ang sabi dito sa Colossians 3 verse 17, and whatever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So sinasabi nito, anuman ang ginagawa natin, at kung ginagawa mo ito in the name of the Lord Jesus, ikinikilala mo siya sa lahat, inihingi mo yung kanyang lakas. At sinasabi, Lord, this is for your glory. Ito din ay kasama sa work of the Lord. Ang sabi nga sa 1 Corinthians 10 verse 31, therefore, whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. So sinasabi ni Pablo dito na dahil si Kristo ay nagtagumpay sa kamatayan, at kasama tayo sa katagumpayan na iyon, mabubuhay din tayong muli, let us abound in the work of the Lord. Magpakasipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. At ang maganda rito, bakit ka magpapakasipag? Sabi ni Paul, because we know. Sabi niya, knowing. Ano na yung alam natin? Knowing that your labor in the Lord is not in vain. Ito ay, kaya ka magpapakasipag dahil si Kristo ay nabuhay na muli at ikaw at ako, balang araw ay mabubuhay din muli. Dahil dyan ay nalalaman natin na hindi mapapasawalang kabuluhan ang ating paglilingkod sa Panginoon. It will never, ever, ever be in vain. And lahat ng ito ay dahil si Kristo ay nabuhay na muli. Yung salitang knowing dito, yung isang preacher nagbigay ng illustration. Para daw yung bata. Diba? May bata nasa swimming pool. Yung tatay niya nasa swimming pool, siya nasa taas. Sabi nung tatay niya, anak, jump. Sabi nung siyempre nung una yung bata takot. Pero yung bata tatalon yun. Why? Because he knows. Alam niya na siya isasaluhin ng kanyang tatay. Ito yung sinasabi nito because we have a sure, a certain foundation, yung future, you will abound in the work of the Lord. We will continue to glorify God sa lahat ng mga ginagawa nating paglilingkod. Work can be frustrating sometimes. Diba? Nakakapagod. Maging ito man ay pagpapalaki ng anak, pagtatrabaho, para matustusan yung pangangailangan ng ating pamilya, o maging ito man ay paglilingkod sa ating iglesia, o anumang ginagawa natin para sa glory ng Panginoon. Parang laging may mga tinik, di ba? At dawag-dawag na umahadlang sa bawat ginagawa natin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, pinapaalalahanan tayo ni Pablo dito na ang ating pagpapagal sa Panginoon ay hindi mapapasawalang kabuluhan. Bagaman hindi tayo hindi tayo reward seeker because we know na ang lahat ng ginagawa natin ay biyaya lamang ng Diyos. Ngunit ang katotohanan ng Biblia na lahat ng ginagawa natin ay mabibigyan ng reward.
Diba? Balang araw. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Nasabi nga ng isang author, nothing you do for Him is ever lost or ever wasted. Nothing you do for Him na mawapa sa walang kabulukan. Hindi ba itang sinabi sa Luke 14 verses 13 to 14? Ang sabi dito, but when you give a feast, invite the poor, the maimed, the lame, the blind, and you will be blessed because they cannot repay you. For you shall be repaid at the resurrection of the just. Therefore, because death has been defeated, we can abound in the work of the Lord. Kahit na minsan hindi natin nakikita ang resulta o hindi napapalitan, we can abound because we know that our labor will never be put in vain. Alam niyo po si John Calvin sa Geneva, noong 1535, napagpasyahan ng Geneva na humiwalay na sa Catholicism to align with the Protestants. Ang dami kasing riots, ang daming mga gambling, indecent dancing, drunkenness, adultery, and other vices sa city nila. Akala nila, by changing religion, by having more laws, masusolve yung kanilang mga problema. Kaya nag-decide sila na imbitahan itong si John Calvin upang maging city and chief pastor nila. Dumating siya 1536. At nung dumating siya, wala siyang tinatanggap na sahod na kahit magkano sa loob ng isang taon. Pero nung panahon na yun, naging unpopular yung preaching niya. Kaya early 1538, dahil sa mga problema na nangyari, tinanggal siya. Pero after 3.5 years, lalo pang lumala ang Geneva. Kaya pinabalik nila si Calvin noong 1541. Alam natin yung story kung bakit pinabalik nila si Calvin because dun sa letter ni Sadoleto na hindi nila ma-depensahan, hindi pa. So, noong 1541, pinabalik nila si Calvin. So, focus lang siya sa kanyang pagbabalik sa kanyang preaching at pagtuturo ng salita ng Diyos. Pagbalik nga niya, itinuloy niya lang, di ba? Yung kanyang nasimulan o yung kanyang nung kung saan siya huminto ng pagtuturo last time bago siya pinaalis. Araw-araw, matyagang itinuturo ni John Calvin ang salita ng Diyos. Hanggang dumating ang transformation sa Geneva. Naging malinis ang kalye nila, nawala ang mga pulubi, naipatayo ang mga ospital, natulungan ang mga mahihirap. Ang mga tao roon ay naging kilala sa kanilang love for honesty and cooperation. Ganyan din ang ating paglilingkod kay Kristo. Minsan parang maliit o walang saysay ang ginagawa natin. Minsan parang walang resulta. Lagi tayong nananalangin, nagtuturo, umaabot sa iba, nag-aalaga ng mga anak natin, o tahimik na tayo nagiging tapat sa trabaho. Pero kung ginagawa natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos at sa pananampalataya kay Kristo, ito ay kahit kailanman hindi mapapasawalang kabuluhan. It seems insignificant. Parang wala lang. Pero kung ginagawa mo yan in reliance sa Panginoong Jesus for the glory of God, it will never, ever be in vain. Dahil ang Diyos mismo ang nagbibigay ng kabuluhan at bunga sa ating mga gawa, kahit hindi pa natin ito nakikita sa ngayon. Dahil si Kristo ay muling nabuhay at tiyak ang ating pag-asa, huwag tayong manghina, huwag tayong magpabaya sa ating pananampalataya. Patuloy kang tumindig sa biyaya ng Diyos. Kahit anong unos ang dumating, manatili tayong tapat sa panalangin, sa pagsamba, at sa pagsunod sa Kanya. At sa ating paglilingkod, huwag tayong tumigil. Patuloy tayong magsipag sa gawain ng Panginoon. Kahit tila walang nakikita,
o nakakakita, but we know whom we serve. Siya yung nakakakita ng lahat. Walang pagsusumikap, ang sabi nga, na ginagawa natin para kay Kristo ang masasayang. Kaya magpatuloy tayo, hindi para sa gantimpala, kundi dahil karapat-dapat siya sa ating buhay. Because Christ is worthy to be served. Ang sabi nga, dito ako magtatapos, if you have all that glory to look forward to, then keep yourself steadfast in God's faith and service. For if you do, all your effort will not be in vain. Let us pray. Panginoon, salamat po sa paalala ng inyong mga salita sa amin ngayong umagang ito. Salamat sa paalala na dahil kayo ay nagtagumpay sa kamatayan at nabuhay na muli, ang lahat ng aming pagtsatsaga, ang lahat ng aming katatagan, yung paglilingkod, ang lahat ng ito, Panginoon, ay hindi kailanman mapapasawalang kabuluhan. Kaya, O Diyos, kami po ay humihingi ng inyong lakas sa aming pagpapatuloy sa aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami at bigyan ng sapat na biyaya to serve you abundantly, to serve you to the point of exhaustion, because we know that it will never be in vain. Panginoon, inaalala din namin yung mga wala pang pananampalataya kay Kristo na nasa aming kalagitnaan. Dalangin namin, Panginoon, nakilusan niyo po sila ng inyong banal na Espiritu, baguhin niyo ang kanilang puso, makita nila ang kanilang mga sarili na makasalanan at ng kanilang pangangailangan sa nag-iisang tagapagligtas na aming Panginoong Jesucristo. At nawa sa inyong abag at biyaya, matanggap nila, Panginoon, ang inyong kaligtasan sa araw po na ito. Maraming salamat po uli sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.